paano ba natin susundin itong pangako, itong utos na ito? Grieve not. Huwag mong bigyan ng pighati ang banal na Espiritu ng Diyos, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Tingnan muna natin yung sealing of the Holy Spirit, sapagkat ito ay importanteng bahagi ng talata na ito. Sabi po, meron daw tayong pagtatatak, sealing. Tayo po ay magpagawa ng dry seal at lahat ng official documents ng ating church ay dapat mailagay sa malagyan ng dry seal. Kagaya ng sa mga attorney rin, no? Sa affidavits, sa mga government documents, kailangan yan ay may seal. Ibig sabihin, authentic yan at hindi yan basta-basta pwedeng kopyahin. Ngayon, ang bawat isa sa mga totoo, authentic na mga Kristiyano, mananampalataya kay Kristo Jesus, disciples, talagang born again, mga ligtas, ay mayroon tatak, mayroong seal. Kapag wala kang seal, hindi ka totoo. Simple as that. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Hindi ka pag-aari ni Kristo. Hindi ka kasali. Kahit sabihin mo, born again ka, umattend ka, matagal na, nabaptize ka, nasa listahan ng BCA ang iyong pangalan, pero wala ka namang tatak. Ito yung tatak na ito ay invisible. Ito ay hindi nakikita ng ng X-ray. Sana nga nakikita ng X-ray, no? Tingnan ko nga kung save ka talaga, pa-X-ray tayo. Or yung MRI. No? Sana ganun. Kaso hindi. Hindi ganun ang pamamaraan. Paano makita ang sealing of the Holy Spirit? Whereby ye are sealed. At ang sealing na ito, mga kapatid, is unto the day of redemption. Ibig sabihin, once you are sealed, you are always sealed. Yun ay mas magandang expression kaysa once you are saved, you are always saved. Kasi inabuso na yan eh. Yung osas. Kaya may mga member tayo na kahit hindi umattend, total, osas naman eh. Kahit na napariwara na ang buhay, nabaptize ako ni Pastor Nilo, osas ako. No? Kaya, hindi pwedeng gamitin ang once saved, always saved doon sa mga taong pasaway. Don't ever appeal to that doctrine if you are living an unholy life. But if you are sealed with the Holy Spirit, kasi ang tatak Holy Spirit, that means there is a Holy Spirit inside of you. And that means you should be holy. Because if you are living an unholy life, then you have an unholy spirit. Kung ibig sabihin ng unholy life, yung holy life, hindi ka na nagkakasala. Ang ibig sabihin lang nun, pag nagkakasala ka, nararamdaman mo. Yes. Hindi ka masaya. Hindi mo maipagmamalaki. Hindi ka natutuwa. Hindi ka gaya nung unsaved ka. 'Di ba? Nung unsaved ka, pag nagkakasala ka, binibida mo pa sa inuman. Pare, yung may chicks ako na nandun kami, punta kami sa kalimutan ko na ano bang mga hotel. Sogo, yan. Pumayag, pare. Ang ganda, pare.
Di ba may asawa ka na? Oo, hindi alam ni Mrs. Kamaingay. Di ba? Sa mga inuman, ganyan ang mga kwentuhan nila. Sila yon. Kasi binata pa ako nung ako nang umiinom eh. So, nagkaasawa ako. May Holy Spirit. Sealed na ako. So, I was saved from all those kinds of sins. Isipin mo, no? Ewan ko, no? Yung pakiramdam ng mga nalublob sa ganung kasalanan. Kung, alam ba, babaero ka bago ka masave. Tapos, nasave ka. Tapos, nagkaasawa ka. So, ngayon, may asawa ka na, matino ka na, naaalala mo yung mga babae. Kaya, tapos, na-meet mo sa SM. No? Uy. Kasama mo yung asawa mo. Uy, kamusta ka na, sweetheart? Gaganunin ka. Hindi, save na ako eh. Hindi na ako ganun. Hindi na tayo mag-sweetheart. Di ba? Maaalala mo yon. So, mas maganda yung habang bata pa, niligtas ka na ng Panginoon. Wala kang ganung mga experience. Wala kang maaalala na meron kang ginamit na prostitute. Sipin mo yun, no? Totoo yan sa buhay eh. May mga lalaki na pagka walang girlfriend, pupunta sa, noong unang panahon, sa Malate. Yung Olonga po noon, tawag nila, the Sin City or the City of Sin. Kasi yung mga Amerikano, pagka dadaong yung barko doon, maghahanap yun ng nightlife. Kaya doon sila. Ang dami nila. Kaya nagkakaroon ng maraming anak na Amerikano yung mga Pilipino. No? Mga pango, pero ang anak, matatangos ilong, tsaka puti. No? So, yan ang realidad. Kaya yung isang Amerikano, akala niya babae yung na hotel niya. Yung pala trans. Pinatay niya. Nadiri siya sa sarili niya eh. No? That's reality. Pero kung ikaw ay naligtas, bago mo na-experience lahat yan, that is grace. Diba? Kaya yung ating mga ama, mga tatay, yung mga anak natin, sinasabi ko sa inyo, hilahin nyo papunta sa sasakyan, huwag nyo hayaan natutulog kung sisimba ka. Huwag mong bayaan, natutulog yung anak ko, kawawa naman. Sige, tayo na lang mag-church. Hindi. Huwag kang pumayag na ganun ang buhay ninyong pamilya. Kung ikaw tatay, do not grieve the Holy Spirit. This is your responsibility. Take them to church. It is your duty and you will save him a lot of troubles in the flesh. Because maawa ka sa anak mo na walang Sunday school. Yung mga may Sunday school nga sumasabit pa eh. Yung ahayaan mo natutulog habang nagkakaroon tayo ng church worship service. Habang ikaw ay nagpapakain dyan sa mga bata na yan, pwede mong hilahin yan. Pwede mong damitan yan habang nasa taxi kayo. Wala nang ligo-ligo. Kung alas 8 na, time na para mag-church, ginigising mo, alas 5, ginigising mo na, hindi pa magising. Alas 6, ayaw pa rin. Alas 8 na, hindi pwede. Bihisan mo sa taxi yan. No? Dito mo yan pag-toothbrush yan, dito sa kitchen natin. Gusto nyo, paliguan nyo dito. Lalagay tayo maganda shower dyan. Si Brother June ang bahala dyan. No? Para maawa kayo sa anak nyo.
na magiging ungodly. May experience nila yan. Baka maligtas din yan in the future. Pero pag dinaanan niya yung mga masasamang alaala, nako, isipin mong trouble in the flesh. Na kahit ligtas ka na, ay magiging turbulent ang iyong marriage, ang iyong adult life, ang iyong Christian life. Because of the sins of the past. Kaya po yung sealing of the Holy Spirit ay mahalaga. And it keeps us saved. Once you're saved, God keeps you saved. That's another slogan na pwede nating tindigan. Don't stop with once saved, always saved. Once God saves you, He keeps you saved. Kaya, ang struggle mo ay with the Lord, with your flesh, pero you are always with the Lord. Gusto ka niya iligtas to the uttermost. Look in your Bible, the word uttermost. We are saved to the uttermost. He is able to save to the uttermost them that trusted in God through Him. Yan po itong importansya ng sealed unto the day of redemption. Kailan yung day of redemption? In the coming of our Lord Jesus Christ. The redemption of your mortal bodies, wherein your mortality will inherit immortality. Sa ngayon, hindi tayo immortal. Sa ngayon, nasusugatan tayo, dumudugo tayo. Yan ang mga mortal. Ang immortal, hindi dumudugo. Di ba? Kahit anong labanan yan, tusukin mo. Pag alis ng espada mo, walang sugat. Immortal eh. No? So, pagdating ng ating immortal bodies, hindi na tayo mamamatay. Hindi na tayo dudugo. Wala na tayong dugo eh. Flesh and blood, wala na yan. Flesh and bones na lang. Yan yung glorified body natin. Flesh and bones without blood. Because the blood is the life of the flesh. But we are no longer in the flesh. We already inherited our glorified bodies. Yun ang day of redemption. We shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised. Incorruptible. Hindi na mabubulok ang katawan. Yun ang day of redemption. Hindi ka na babaho. Hindi mo na kailangan ng perfume. Mabango ka palagi. Glorified body eh. Hindi ka na magkakaroon ng libag. At maganda na lagi ang pangangatawan mo. Hindi ka na bloated. Laki ng tiyan ko eh. Hindi ka na obese. At lagi kang in perfect condition serving the Lord. That is your redemption. In the day of redemption, that will happen. Hindi pa ngayon yan. Sana malapit na yan. Sabi nila, lahat ay nagpo-point, lahat, buong UN, United Nations, ay nag-accelerate sa 2030. No? 2030. Lahat, merong Agenda 2030. Yung Saudi Arabia, merong 2030 na target kung saan sila ay magiging ibang klaseng Saudi Arabia na. No? So what is the significant, what is the something about 2030 na lahat ng buong mundo eh naglalagay ng date na yan? Ano kaya yun? Ngayon, alam natin na ang tribulation period, ilan? 7 years. Diba? 2030 minus 7.
Oh, bihira. Nakaka-chill naman. 2023, 2030. Pagka nilaro mo talaga yung mga date na yan, nag-calculate ka, makukurta utak mo eh. Kaya wag na yan. Inaano ko lang kayo. Tinitrill ko lang kayo sa mga dates. No? Pero merong day of redemption. Whether 2030 mangyayari yan, or whether bukas na mangyayari yan sigurado. At ang sabi rito, hindi na mawawala yung relationship natin sa Holy Spirit pagdating ng Day of Redemption. Kundi, He keeps us safe unto the Day of Redemption. Iniingatan ka. Ang tunay na ligtas, iingatan niya, mananatiling ligtas, hanggang makita niya yung katawan niya na ligtas na talaga. Sa ngayon, sabi ni John, it doth not yet appear what we shall be. Hindi pa natin nakikita ano itsura natin. But when we shall see Him, we shall be like Him. Pag nakita na natin ang Panginoon, yung katawan niya, magiging katawan din natin. For we shall see Him as He is. The day of redemption. What a blessed hope. What a glorious day. I hope everybody is longing for that day. No more pain. No more tears. No more diabetes. No more arthritis. No? It's always, every day, a glorious day. Every day is a blessed day. So, yan po ay Day of Redemption. And sealing involves indwelling, but indwelling comes after justification. So, merong proseso po yan. Hindi yung umattend ka, pagdating mo rito, ay meron akong uutusan, okay siya, tatakan mo na sila lahat. Hindi yan nakukuha sa stampad. No? Ang gumagawa ng sealing ay ang Holy Ghost, ang Holy Spirit, ang Panginoong Diyos mismo. The Father is the one who seals us. And it could happen here. It could happen at your house. It could happen at your work. It could happen anywhere. After justification. Pagkatapos na ikaw ay binigyan ng pag-aaring ganap. Ibig sabihin, binibigyan ka na ng Panginoon ng kaligtasan, ng eternal life. Justified ka na by faith. Ibig sabihin, binibigyan ka na ng forgiveness of sins, binibigyan ka na ng eternal life ng Panginoong Diyos. Ngayon, paano naman mangyayari yun? When you believe in the Lord Jesus Christ. Amen. When you repent and believe in the Lord Jesus Christ, you will receive justification by faith. Paano naman mangyayari yung repentance and belief in the Lord Jesus Christ? When you hear the gospel of Jesus Christ. Kita niyo yung proseso? So, ibig sabihin, sumampalataya ka kay Kristo ng biblical na paraan. Kasi hindi lahat ng sumasampalataya kay Kristo, tama ang pananampalataya. Ang daming sumasampalataya sa Kanya sa isang hidwang pamamaraan. Sa isang likong pagkakilala kay Kristo. Kaya hindi natin tinatanggap basta-basta yung, ay Brad, ito, brother na natin to, nakakilala na siya eh. Ano yung nakilala niya? Ito, tumanggap na eh. Ano yung tinanggap niya? O magte-testimony rito. Ako po ay gusto na maging member ako ng BCI kasi tumanggap na ako.
Ano yung tinanggap mo? Bakit nyo kine-question kung ano yung tinanggap ko? Tumanggap ako. Di ba pag tumanggap, pwede na i-baptize? Hindi, gusto ko malaman, ano yung tinanggap mo? Kailangan alam mo yun. Tinanggap mo na si Kristo ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Tinanggap mo na yung nagkatawang tao na yan, na buhay ng napakabanal na buhay at namatay sa krus para sa iyo. Yes. Tinatanggap mo ba yon? Amen. At nung namatay siya sa krus para sa iyong kasalanan, nalibing siya ng 3 araw. Tunay na patay siya, hindi yung patay-patayan lang. 3 araw yan. At pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. Tinatanggap mo ba yan? Amen. At nung siya ay nabuhay na muli, umakyat siya at tumabi siya sa Ama at the right hand of majesty. Siya ang tinatanggap natin. At yan ang mga katotohanan na tinatanggap natin tungkol kay Kristo Jesus. At handa pa tayong tumanggap ng kung ano pa ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ang pagtanggap. Hindi yung tumanggap ka lang. Masasabi mo, tumatanggap na ako sa iyo, Panginoon, tinatanggap na kita, pumasok ka sa puso ko. Parang kulang yun. No? We need the gospel. And when you believe the gospel of Jesus Christ, you are saved. You have everlasting life. Amen. Because you have believed the truth. Now, once you have everlasting life, you are justified by faith, then you are sealed by the Holy Spirit. The Holy Spirit comes and dwells inside you. Titira siya sa iyo. Yun yung tinatanggap mo. No? Papasok sa iyo. Dahil binibigyan ka ng eternal life. Package deal. Alam niyo yung package deal? 'Di ba? Meron kang isa, natanggap mo marami. Tinatanggap mo lang yung isa, pero hindi mo alam, loaded pala yun. Ang dami palang kasama nun. Ang tinanggap mo, ang Panginoong Kristo na siya'y namatay para sa iyo. Kasama pala doon, eternal life. Kasama pala doon, papatawarin lahat ng kasalanan mo. Kasama pala doon, titira ka na sa langit pagkatapos mo mamatay. Pagkasama pala noon, ay magkakaroon ka ng glorified body, promise. Kasama pala doon, titira sa iyo ang Holy Spirit, and the Holy Spirit will keep you saved unto the day of redemption. Sipin mo yun. Wala nang chance na, kung totoo ka sa iba, wala nang chance na ikaw ay mapapalayo pa sa Panginoon ng sobrang layo. Kung mapapalayo ka, diyan ka lang sa tabi-tabi. Para kang nagtampong anak. Yan. Di ba, meron ba sa inyong nagtampong anak gusto maglayas? Oh, pero hanggang doon lang siya sa may sulo kasi sabi niya, paano ko kakain? Makabalik na nga. Mga bata, minsan ganyan no? Paano, sino magpapakain sa akin kung maglalayas ako? Paano yung mamimiss ako ng nanay ko? Kawawa naman nanay ko. Makabalik na nga. Oh. So, yun yung mga totoong anak ng Diyos. Meron kang guidance. 'Di ba? Meron ka nang nagsasabi sa iyo, wag! Meron nagsasabi sa iyo, Kristiyano ka, wag, hindi yan para sa iyo. Kaya kung napariwara ka man, anong gagawin mo? Babalik ka. 'Di ba? Kahit ma-discipline ka pa, babalik ka. Titiisin mo yung discipline. Kasi anak ka ng Diyos Hindi ka papayag na mawalay ka na sa Panginoon for life. Di ba? Babalik at babalik ka. Yung mga members natin dito na umalis, tapos di na bumabalik.
Hayaan natin. Hindi natin alam kung babalik pa sila later. Pero, ang alam lang natin, ang tunay, bumabalik. Ang tunay, pagkasala man, he regrets it, ayaw niya yung mangyari yun ulit, hindi niya gusto yung ganong klaseng buhay. That is why the Bible says, grieve not the Holy Spirit of God. Kasi, habang ikaw ay andyan na yung Holy Spirit, save ka na. Ano nangyayari? Tuwing ikaw ay magkakaroon ng turning point sa buhay mo, decision making, meron laging sinasabi, kahit hindi voice, meron laging sasabihin, ito ang path of holiness. Hindi ka malalayo sa church, or meron kang church na mapupuntahan, makakapaglingkod ka pa rin sa Panginoon. Ito sa gantong pathway. In the other pathway, malalayo ka, delikado ka, baka hindi ka na makapaglingkod sa Diyos, baka mapunta ka na sa kamunduhan, magkakaroon ka na ng ibang klaseng buhay. So yan, mamimili ka ngayon. Kung tunay kang Kristiyano, kung hindi ka tunay na Kristiyano, mukhang masayang buhay ito. Kasi wala nang magsisermon, wala nang church service, wala nang tithes and offering, wala nang special number, hindi na ako kailangang umattend, at lahat ng buhay ko mababago na. Mapupunta sa enjoyment ng mundo. Mukhang itong magandang buhay, desisyon ng buhay. Yun. So yun yung unsaved. Kahit na nasa church siya, magkakaroon ng crossroad, pipiliin niya yung buhay ng unsaved. Pero yung buhay ng saved, yung totoong saved, titingnan niya yon, ayoko ng buhay na yan, malayo sa Panginoon. Hindi ko man lang iisipin yan, dito na lang ako, kahit na medyo mas mahirap, mas magastos, mas maraming, mas mababa kaysa sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero ito ay para sa Panginoon. Amen. Yun ang pipiliin niya. No? Yan yung guidance. Ngayon, ito nangyayari minsan. Pinipigil ka ng Holy Spirit, huwag ka dyan. Pero ginigrib mo. Tinitiis mo. Pinapatay mo yung boses. Diba? Huwag yan. Oh. Nabawa, binata, merong nagpapahayag sa kanya na magandang babae na crush siya. Mayaman na maganda, no? Tapos talagang sinasabi ng lahat ng kaibigan mo, patay na patay sa iyo yan. Ligawan mo na. Eh sinasabi naman ng Holy Spirit, wag mong liligawan niya, unsaved yan. So, anong gagawin mo? Igigrib mo yung Holy Spirit. Huwag ka muna maingay. Parang gano'n. Diba? Sasabihin mo muna, masisave din yan. Oh. Masisave din yan later pagka kasal na kayo. Mga gano'n. Gigrib mo siya. Alam mo na medyo turbulent na buhay yan, ang susunod yan. O, sa mga babae, gano'n din. Diba? Pogi. Ha? Walang nanliligaw sa iyo sa church, mayroong biglang unsaved, pogi. At talagang gustong-gusto ka at ang daming binibigay, chocolate, kwintas, sunod-sunod, dalaw ng dalaw. Sinasabi mo na nga, hindi ka papatol sa hindi baptist, dumadalaw pa rin. Pambihira naman yan. Pinakilala ka sa magulang doon sa mansion. Ang ganda ng kotse. Pira yan. Sabihin mo, Lord, pwede po ba to? Di ba? So, di ba mga ganon eh. Mababaw na example lang, pero marami tayong mga instances of grieving
the Holy Spirit. Noong panahon ng nag-grieve ang Holy Spirit sa panahon nila Moises, no? Ito yung example ng Bible. Sabi ng Bible, they provoke him in the wilderness. Psalm 78:40. And grieve him in the desert. Habang sila ay umiikot doon sa wilderness of sin, ay lagi nilang pinoprovoke si Moises. Lagi nilang sinasabi, bakit ba alis pa kami ng Egypt? Nakakainis naman, ang ganda na ng buhay natin doon kahit tayo slave. At least, di tayo dito. Sa wilderness na hindi mo malaman kailan matatapos pag-ikot natin dito. So that is a provocation. Why? Hindi nila nakikita na nasa disyerto sila, pero hindi sila naiinitan ng desert sun. Because the Lord was a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. Hindi nila nanonotice, hindi sila nalalamigan ng gusto. Perfect ang temperature nila sa wilderness, sa desert. Yung mga sapatos nila hindi nasisira. Gano'ng katagal ang sapatos mo, Brad Jess? Mga 1 taon lang siguro, palit na naman. Di ba? O, si Imelda, 3,000 sapatos eh. Eh, regalo raw sa kanya yun. No? Pero may mahihilig talaga dyan. Yung mga anak ni Israel, yung buong nation of Israel, their sandals did not wear out. Hindi lang notice yun. Umiinom sila, kumakain sila. Hindi sila nagtatanim. Hindi sila bumibili sa 7-Eleven. Pero meron silang kinakain. Sipin mo yun. Hindi nila nakikita yun. Ang naisip nila, yung lumang buhay nila sa Egypt. Na sila ay slave at second class na mga tao. Di ba? Minsan ganun tayo no? Hindi natin nakikita yung blessing ng Panginoon, nakikita natin yung kapitbahay. Ang nakikita natin yung buhay natin noong tayo ay hindi Kristiyano, na mas masarap kesa sa ngayon, samantalang ang dami-daming agos ng blessing yung ginagawa ng Panginoon. Yan ang minsan tayo no? Kahit sa Kristiyano nangyayari yan. And that is the time when we grieve the Holy Spirit. Yun. So, yun po ang kasalanan ng bansang Israel. And it's called rebellion. So, how? Ito na ang sagot, no? Sabi rito sa Ephesians 4, grieve not the Holy Spirit, sa verse 30, whereby you're sealed unto the day of redemption. So, how do we do it? Siguro, one example is in verse 31 and in verse 32. The examples. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. How do you follow the command that you should not grieve the Holy Spirit? Let all bitterness be put away from you. Pag merong may atraso sa'yo na dito sa church, siyempre magiging bitter ka. Gusto mo gumante. Sabi, tanggalin mo yan sa isip mo. Yung paghihigante, yung pagiging awa sa sarili. Yung bitterness kasi, di ba, naaawa ka sa sarili mo. Bakit ka ginanon? Kaya mapait, bitter, mapait na karanasan. Inapi ka Pinagwikaan ka ng hindi mo naman deserve. Kawawa ka naman. Sasabihin mo sa sarili mo, kawawa naman ako sa church na ito. Inaapi ako ng pastor dito. Pati ng mga deacons, hindi maayos ang pagtingin sa akin.
Ano kaya ang mabuti ko pang gawain? So, bitterness. O hindi kaya yung kaibigan mo, hindi kayo nagkasundo, meron ka hindi na-interpret mo, misinterpret mo. Bitter. Sabi, let all bitterness be put away from you. Yan ang sasabihin sa'yo ng Holy Spirit pagka hindi tayo nagkakasundo-sundo. Diba? Sabihin ng Holy Spirit, alisin mo na yan, kapaitan. Bayaan mo na yan. Tanggapin mo na lang yan. Okay lang yan. Move on. Step up to a better, higher ground. Anong gagawin mo? You will grieve the Holy Spirit. And you will say, hindi. Hindi ako papayag. Bira. Kailangan makaganti ako. Kailangan meron din siyang matanggap na bitterness. Kailangan ipahayag ko sa kanya na nasaktan niya ako. Isusumbong ko siya kay pastor. Isusumbong ko siya. Ikakalat ko sa buong church yung ginawa niya sa akin. Yun. Hindi, sabi ng Holy Spirit, huwag mo nang gawin yan. Mag-ayos na kayo. Hindi. Yun, di ba? Pinipisa mo yung wooing of the Holy Spirit. He's telling you, niligtas kita, pinatawad kita, ang laki-laki na atraso mo sa Diyos. Pero pinatawad ka. Tapos ikaw, maliit lang yung atraso ng kapatid mo, hindi mo patawad. Yun. So ano pa? Sabi rito. Let all bitterness and wrath and anger. Yun. Magkakasama na yun, no? Pag hindi mo naintindihan yung bitterness, maintindihan mo na siguro yung wrath. Poot. Tapos kung hindi mo pa naintindihan yung wrath, maintindihan mo siguro yung anger. Iisa lang yun eh. Magkakapatid yun eh. Bitterness, wrath, and anger. Galit. Galit sa puso. Tapos clamor. Yung clamor, yung naghahanap ka ng kakampi. Clamor. Yun naman ang tendency ng offended na galit. Naghahanap ng kakampi para malaman na ma-reinforce yung kanyang belief na dapat talaga siya magalit. So, kampi-kampi. Tapos, evil speaking. Pag-uusapan nyo yung isang topic. No? Pag-uusapan nyo si pastor, pag-uusapan nyo yung pastor's wife, pag-uusapan nyo yung pianist, pag-uusapan nyo yung deacon, pag-uusapan nyo yung nagluto, pag-uusapan nyo yung naglinis, hindi maayos yung linis. Pag-uusapan nyo yung nag-design ng building. Lahat. Pati parking, pati yung kambing sa parking space. Pag-uusapan nyo lahat yan. No? Yung CR, pag-uusapan. No? Buti na lang, maliit pa lang tayong church. Wala pa tayong pinag-uusapan. Puro pag-ibig pag-usapan natin. Yeah. So, yan, evil speaking. Sabi, be put away from you. Yan. Tapon mo yan. Tapon mo yan. Wag mong panatiliin yan. Garbage yan. So, don't let it stay in your heart. Tapos, ito ang papalit mo. If you are keeping with the Holy Spirit, and you don't want to grieve the Holy Spirit, be ye kind one to another, tender-hearted. Magpakita ka ng kabaitan, malambot na puso sa isa't isa. Yun. Pag nakakita ka ng BCI, member ng BCI, no? Wow, amen, nagkita tayo. Oh, 'di ba? Nakita kayo sa mall. 'Di ba? Pagka bitter ka, ano mangyayari? Nakita kayo sa mall. Uy, nandun si ano? Sino sa inyo gumawa na nun?
May nakita kayo na hindi nyo gusto makita. No? Iiwas ka, magtatago ka, babalik ka. Iikot ka muna mas malayo para lang hindi kayo magsalubong ng landas. Yan. But if you are tender-hearted, you will be very glad. Kahit na meron pa kayong hindi sundo, no? Nagkita kayo, you will suppress the anger and uplift the love. Yun. So, ganun po. Yun ang sinasabi sa atin. Huwag tayong wag nating pagpighatiin ang banal na espiritu. Forgiving one another. Ito yung example ko kanina. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Malaki ang pinatawad sa atin ng Panginoon. Ang consequence ng ating kasalanan ay impyerno. Eternal destruction. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi natin dadanasin yun. Ikaw, konti lang ang atraso sa'yo ng kapatid mo, hindi mo pa mapatawad, grieve not the Holy Spirit.